pagkakataon na makapagsalita sa pulpit. At salamat din po sa Panginoon. Sa oras po ito, dapat po masaya tayo. Ngumiti po kayo sa katabi ninyo. Ngitian po natin yung mga katabi natin. Yan. Yan. Lagi po tayong sa kabila ng problema, mayroon po tayong ngiti sa ating mga labi. Yan. Pag-isip po natin sa umaga, ano po yung una nating naiisip? Yan. Sabi nga, yung testimony ni Ate Marisa, di ba? Natutulog siya pero binigyan ng pagsubok ng Lord. Yan, sa oras po ito, yung tema po natin, ang ating pong ay renew your mind. Yan po yung ating, ibinigay din po ni Lord na pagsasaluhan po natin yung kanyang banal na salita. Bago po ako magsimula, nais po na mag-pray po muna tayo. Dalhin po natin yung presensya ng Lord. Panginoon Lord God, muli pinupuri ka namin sa iyong kadakilaan, Panginoon. Lord, napakadakila ng iyong pag-ibig, Lord, sa kabila ng aming pagkukulang. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, at humihingi lagi sa iyo ng gabay, ng tulong. Dahil, Lord, wala kaming magagawa kundi mo kami kasama, Panginoon. At, Lord God, dinadalangin namin, Panginoon, ang bawat isa, ang mga kapatiran, Panginoon, na, Lord God, malapit sila sa iyong presensya, Panginoon, sa kabila ng kanilang kalituhan, Panginoon, na magkaroon pa rin sila, Panginoon, ng time para sa iyo, Panginoon. At, Lord God, lahat po ng may sakit, Panginoon, ikaw lamang po ang kagalingan, Panginoon, at yung matatag na pananampalataya nila ang magpapagaling sa kanila, Panginoon. At Lord God, sa oras pong ito, hinihintay namin ang iyong banal na salita, Panginoon, na pagsasalunan namin. At Lord God, nawa, ito po yung makapagbabago sa amin, Panginoon, hindi lang ngayon, kundi panghabang panahon, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig mo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Sa oras pong ito, bago po tayo magsimula, ano po ba yung naisip ninyo sa oras na ito kapag sinabi mong renew your mind? Ito po ay kinuha ko sa Roma 12, verse 2. Yung pong Roma, ito po ay, si Apostol Pablo po ang may akda ng sulat sa mga taga-Roma. Sa pagsulat po nito, mayroon po siyang isang katulong. May tumulong po kay Pablo ang isang eskriban na si Tercio. Yan, ito po yung katulong ni Pablo sa pagsulat ng Roma. Ginawa ni Pablo ang pagsulat sa mga taga-Roma noong nasa Corinto na siya. Yan, sa lugar po ng Corinto. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma ay para sa mga miyembro ng simbahan. Yan, ito palang Roma po, isinulat niya para sa mga miyembro ng simbahan. Ito ang pinakamahaba sa mga sulat ni Apostol Pablo at pinakamaganda sa kanyang mga isinulat. Yan, ito po yung pinakamaganda sa kanyang mga isinulat. Naglalaman ito ng maraming turo tungkol sa doktrina ng kaligtasan ng pagbibigay katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yan, sa paghalip po, sa halip na pagtupad ng batas ni Moises. Yan, iyan po yung isinulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Yan, balikan po natin yung title po dito, Renew Your Mind. Ito po yung magiging topic natin. Ano po ba yung naisip natin? Yan, bilang po isang tunay na Kristiyano na sumasabay sa Diyos at sa spiritual katotohanan. Yan, yun pong renew your mind, sabi po dito, sa Roma 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng bundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang inyong kalooban. Sa
Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Yan po yung verse na ating tatalakayin ngayon. Ngayon, ano po ba yung naisip natin sa ngayon? Sa buhay natin, sa panahon ngayon? Di ba minsan, sabi nga, ibig sabihin, yung mga uso ngayon, mas madali magawa yung mga uso ngayon. Siyempre, hindi kayo pahuli sa uso. Alam naman, nasa luma na, tapos uso ngayon, yun pa rin yung ginagawa nyo. Ang sabi mo dito, kailangan po yung mga uso ngayon, ML, sa palagay po ba ninyo makakabuti sa atin to? Di ba po ito yung mga bagay na nakapagpapalayo sa atin sa Panginoon? Tama po ba, amen? Kasi po, sabi nga, yung uso ngayon, pwede naman po sumunod tayo sa uso ngayon, pero yung makakapagpalapit sa Panginoon. Amen ba? Ano po yung mga bagay na nakakapagpalapit sa Panginoon? Yan, kailangan po tayo makiuso. Hindi po, porque sabi nga po, yung sabi po dito sa verse na ito, kailangan nating huwag makiayon sa mundong ito. Hindi lahat ng uso ay kailangan nating ayunan. Yan, may mga bagay po. Ito po yung mga binigay na requirements ni Satan. Yan, yung ML. Requirements po yung Satan. Kasi nakapokus po doon yung ating oras. Nakapokus po doon yung ating panahon. Imbis na tayo ay, minsan po, pagdating sa ganan, ayaw natin gagambala. Kasi, anong nangyayari po? Diba, yung dating magalang, nagiging walang galang na. Nakikiayon sa mundo. Yan po yung isa. Yung dating magalang, nagiging sumunod sa sumang-ayon, hindi naging magalang. Nawawalan po tayo ng una yung paggalang. Yung respeto sa magulang, respeto sa mga, hindi lang sa magulang, sa mga kahit anong matatanda, di ba? Amen ba? Nakaka-relate ba? Hindi lang po yan sa mga kabataan, kahit mga adult, nagaganan din po. Yan yung po una na uso. Minsan po yung uso na hindi maganda sa pagdinig, madaling kayanin. Amen po ba? Mas madaling kayanin po yun. Yung mga nakakatawa na medyo may pagkabastos, mas madali pong gayanin kumpara sa hindi yung seryoso. Never po yan na gayanin. Sasabihin pa niya na corny. Amen po ba? Yan po yung una na lagi tayo nakikiayon sa mundo ito. Ang dapat po, ang sabi po ng Panginoon, renew your mind. Huwag kayong makiayon sa mundong ito. Kailangan natin na kung ano yung uso ngayon na makakabuti. Amen po ba? Yan. Once na ma-adapt daw natin yung mga bagay na yon, hindi na nakakabuti sa atin sa relasyon sa Panginoon. Yan, tuluyan daw po tayo nawawalay sa presensya ng Ama at nahuhulog sa bitat ng kaaway. Yan po yung patibong ng kaaway ng Lord. Yan, isa yan. Kasi po, yung mga bagay na hindi naman dapat at hindi karapat-dapat, lagi tayo nakikiayon sa mundong ito, kailangan po ibahin natin. Yung mas mga nakakatulong. Yan, di ba po, nabago na tayo. Hindi na tulad ng sa mga walang galang. Di ba po dati walang galang ay may galang. Nagiging walang galang na tayo. Yung mga kabataan. Minsan yung nakikiayon tayo, ba, mga kaibigan natin, yung naninirang puri. Di ba dapat hindi tayo tumulad sa kanila naninirang puri? Dapat umiiba tayo ng pag-iisip natin. Hindi na tayo naninirang puri. Or kaya, kapag, halimbawa, may problema. Di ba dapat i-encourage natin? Hindi natin i-discourage. Ngayon, kapag i-discourage natin, ibig sabihin, sumasang-ayon tayo sa mundong ito na ginagalawan. Ngayon, gusto ng Lord, huwag tayong makiayon sa mga ginagawa nila, kundi mag-iba tayo ng ating pag-iisip. Dapat, kung sila'y walang galang, baguhin mo yung sarili mo, hindi ka magiging tulad nila. Magiging magalang ka pa rin. Sa kabila ng, sabi nga, kung ano yung uso, siyang natutupad. Yan ngayon po, yan po yung mga bagay na na lagi natin na nasusunod dito sa mundo eh.
Amen ba? Sino po diyan yung kapag sinabihan ng magulang, nagagalit. Kasi sumasang-ayon sila sa mundong ginagalawan. Ngayon, yung inaano ng magulang sa atin, magbago tayo ng pag-iisip. Kung ang mga kaibigan mo o mga kakilala mo, mga kapitbahay mo ay lasenggo, dapat hindi ka sasang-ayon sa kanila. Dapat mag-iba ka ng pag-iisip. Ano ba yung mag-iba ka ng pag-iisip na para sa Lord? Yung para sa ikabubuti mo, para sa ikabubuti ng iba, hindi para lang sa sarili mo. Yan. Amen ba? Nakarelate po ba kayo? Amen. Yan. Ngayon po, ang tanong po dito, paano natin mababago ang ating pag-iisip? Yan. Ano po ba yung naisip natin ngayon? Sa oras po mga ito, mayroon po ba kayong natitira pa dyan sa puso nyo na hindi nyo pa nababago? Na nasa makamundong gawain pa rin kayo? Na siguro may natatamaan dyan. Yan. Ang nais po ng Lord, narinig man nyo yung salita niya ngayon, kailangan po, hindi lang yung narinig nyo lang ngayon. Kailangan, umpisa nito na, pag narinig nyo, paglabas nyo, kailangan na, ano ba yung narinig ko ano ba yung sinabi ng Lord? Kailangan ko ba itong gawin o hayaan na lang? Yung narinig mo lang pero hindi mo isinabuhay. Yan. Ready na po ba kayo? Amen. Yan. Palakpakan po natin muna ang Panginoon. Ang una po, pag-aralan ang banal na kasulatan. Yan. Yan. Renew your mind. Kailangan po natin para mabago pala yung ating pag-iisip, hindi sa makamundong ito. Kailangan po pala natin pag-aralan ang banal na kasulatan. Yan. Sino pong gustong sumunod sa uso? Amen. Yan. Ang gusto mo ng Lord, sumunod kayo sa yung uso. Sabi nga, uso para kay Lord. Yan. Ito pong napakatagal na tuwing panahon na ito eh. Ang tagal-tagal na po nito yung ibinigay ng Lord. Wala pa tayo sa sinapupunan ng ating magulang. Andito na po ito yung salita ng Diyos. Ang kailangan pala po para mabago yung salita ng Lord, ito po yung kailangan. Ang pag-aralan, ang banal na kasulatan. Sabi po sa Colossus 3:16. Yan. Ang salita ni Kristo, to'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at palalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan, buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Yan, ito po yung una. Kailangan po babad tayo sa salita ng Diyos. Paano po natin mababago yung ating mga pag-iisip kung hindi babad sa salita ng Diyos? Amen po ba? Kasi po kung hindi tayo babad sa salita ng Diyos, nandito tayo sa makamundong kapamaraanan. Nandito tayo sa tinatawag na makapagpapalayo sa Panginoon. Ayaw ng Lord ng ganon. Ayaw niyang mapalayo tayo sa Kanya. Kailangan natin ng babad sa salita ng Diyos. Pag-aralan natin yung salita ng Diyos. Amen ba? Sino po dito yung tinatamad lagi magbasa ng Bible? Sa umaga pala pagising, kailangan may isang verse. Dati po talaga, hindi ko po yan alam. Nung ako po ay hindi pa nakakilala kay Lord. Hindi ko po alam basahin Bible. Hindi ko po yan nabubuklat. Pero laki pa sa salamat ko po kasi ginait ako ni Lord. Habang ako ay nasa edad pa. Kasi kung matanda na tayo, malabo ng mata natin, hindi na natin mababasa, hindi natin makikilala o mapapag-aralan yung salita ng Lord. Kailangan lagi tayo babad sa salita ng Lord. Pag-aralan natin kung ano yung kabutihan ng Panginoon. Hindi yung kabutihan lang natin. Hindi yung kabutihan lang ng kapwa nyo. Hindi yung mga balita na hindi magaganda ang pag-aralan natin. Kasi maglalakbay lang po tayo sa panahong ito eh. Kailangan po natin na makarating sa ating paroroonan na may dala tayo na sinasabi na requirements.
ng Panginoon. Di ba pag naghahanap tayo ng trabaho, kailangan natin ng requirements. Nagkakandara pa tayo, nagtsatsaga tayo, nagtitis tayo para makakuha ng requirements, para matanggap sa trabaho. Amen ba? Ngayon po, kailangan natin yung requirements para sa Lord na pinakamahalaga, pero binaliwala natin. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan, kailangan po yung pag-aralan natin ang salita niya. Kapag babad tayo sa salita ng God, malakas ang ating spiritual. Amen ba? Yung ating spiritual. Kasi po, yung salita ng Lord, pagkain ng ating kaluluwa. Sino po dito yung nakaranas ng magutom, na nangangatal na? Di ba ang hirap po? Ganun din po yung ating kaluluwa. Kapag walang ang salita ng Lord, gutom, nanghihina. Pag dumating ang tukso, pag dumating ang pagsubok, di ba po? Pero yung mga matatatag at alam yung salita ng Lord, kaya nilang i-survive yung pagsubok, kaya nilang paglabanan yung kasi babad sila sa salita ng Lord. Amen po ba? Sinong natatamaan? Yan. Kapag nagsalita ang God, nababago ang lahat ng bagay sa paligid. Amen ba? Pero kapag nagsalita yung tao dyan, masama, nababago ba sarili nyo? Kapag ang tao ay nagsalita ng masasama, di ba hindi? Lalo kayong nagagalit, lalo kayong nagiging masama. Pero kapag si Lord ang nagsalita, napakabisa. Kung atin lang isa sa buhay yung kanyang salita. Kasi mawawalang saysay po yan, yung narinig lang natin, pero hindi natin isinapuso, hindi isinabuhay. Yan yung po yung sabi ng Lord. Yan, sabi nga po, ang Biblia ay tinatawag na gatas. Tinapay. Ang Biblia ay gatas at tinapay. Pagkain at matamis ng ating buhay. Yan po pala yung apat na putahe ng spiritual. Yung gatas, tinapay, pagkain yung minatamis. Yan po yung kailangan natin. At yun po yan ay sa Biblia. Kasi po, yung spiritual na kalakasan ang magpapalago sa atin. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. Lumilikha ng pananampalataya ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. Gumagawa ng pagbabago, sumisindak sa dyablo. Amen po ba? Yan po yung salita ng Diyos. Nagpapagaling ng mga hinanakit at sama ng loob, yung salita ng Diyos. Nagiging dahilan ng mga himala. Naglilinis ng isipan. Nagbibigay ng pag-asa habang tayo nagbabasa. Yan po yung ibig sabihin ng kailangan babad tayo ng salita ng Diyos. Kailangan po yan na isabuhay natin. Yan po yan upang mabago yung ating pag-iisip. Kasi kapag hindi po natin yan ginawa, hindi po mababago ang ating isip. Kaya nga sabi nga po, renew your mind. Huwag kayong makiayon sa mundong ito. Ngayon, kapag yan po yung una, kapag hindi tayo babad sa salita ng Diyos, never po tayo na mabago ang ating pag-iisip. Doon pa rin po tayo kung saan tayo nagmula. Doon pa rin po hanggang sa tayo ay kunin na ng Panginoon. Yan po yung una. Ang pangalawa po, sabi po dito, ang pangalawa ay yung panalangin. Yan, una po yung kailangan yung pag-aralan natin sa salita ng Diyos. Pangalawa po naman, renew your mind sa pamamagitan ng panalangin. Amen? Gising pa po ba kayo? Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Yan, sabi po dito, mababago po ang ating pag-iisip sa pamamagitan ng panalangin. Yan. Sabi po sa John 17 verse 20, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Yan. Sa pamamagitan po ng panalangin, kailangan po, yan po yung pinakamabisang panlaban natin. Yan po yung para mabago natin yung salita, yung ating pag-iisip. Amen po ba? Kailangan mabago natin yung
pag-iisip sa pamamagitan ng panalangin. Yan, ang panalangin at pagsamba ay nagpapanatili sa ating isipan sa kapayapaan at pag-asa sa Diyos. Yan, nagtitiwala tayo, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Amen ba? Sa panalangin po, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Nagkakaroon din tayo ng tiwala. Siyempre po, kapag nananalangin tayo, ano po ba yung pinapanalangin natin? Baka naman, mas maano pa tayo kay Lord kung manalangin. Parang, ano natin si Lord, parang, ang tawag nun, kapag nangihingi tayo sa magulang natin ng ano, yung walang galang. Yan, kailangan po kapag tayo nanalangin, face to face, yung parang kinakausap natin yung Panginoon. Para din sa isang magulang natin na kinakausap natin na may paggalang at nagtitiwala tayo sa Kanya. Sino po yung nananalangin dito ng hindi nagtitiwala na ibibigay yung Kanyang sinabi o hiniling? Kapag tayo po'y nag-aalinlangan sa Lord, hindi po mangyayari yung ating panalangin. Hindi tayo nag-aalinlangan tayo eh. Yan, kailangan po, dapat, kung mabago ang ating pag-iisip, dapat tayo ay babad din sa panalangin. Yan, hindi lang po panalangin na pansarili, ano po yun, delikado kapag nanalangin tayo sa pansarili. Sabi ko dito, hilingin sa banal na espiritu ng ang ating isip at alisin ang lahat ng pagkabalisa mula sa ating puso. Yan, ang layunin po ng panalangin ay hindi para sabihin sa Diyos, ito po, ang layunin po daw ng panalangin ay hindi para sabihin sa Diyos kung ano ang gagawin, kundi alamin kung ano ang gustong gawin ng Lord sa atin. Di ba pag minsan nananalangin tayo, ang panalangin natin kung anong gagawin, parang inaano natin sa Lord. Ang nais po niya, alamin kung anong gusto niyang gawin sa atin. Upang matutunan natin, ang kailangan nating iayon yung kalooban niya. Yun yung masunod yung kalooban niya, hindi yung kalooban natin. Amen ba? Paano po ba tayo manalangin? Yan, kailangan po kapag nananalangin tayo, yung hindi lang tayo yung humihiling. Hindi lang tayo yung lagi na lang tayo hiling sa Lord. Ipanalangin natin na kung ano yung dapat natin gawin na baguhin sa buhay natin. Amen ba? Yan, sino po ba dito manalangin na ano? Yung panalangin na ano, yung kapag masama ang loob, nananalangin. Mahirap po yung manalangin masama ang loob, di ba? Pero sabi nga, iiyak natin sa Panginoon. Kasi para mabago yung isip natin. Kasi kung hindi tayo mananalangin, hindi mababago yung ating pag-iisip. Susunod pa rin tayo sa mundong ito kung ano yung mga uso na hindi makakabuti. Yan. Panalangin na makasunod tayo para sa makakabuti sa atin. Yan. Amen ba? Natatamaan ba yung iba? Yan. Kailangan natin maging babad sa panalangin. Hindi lang tayo mananalangin ngayon. Halimbawa, manalangin tayo ngayon na mayroon lang tayong exam o mayroon lang tayong gagawin na kailangan natin. Kailangan araw-araw, every day, every minute ng ating buhay. Kailangan babad tayo sa panalangin para hindi tayo mapasukan ng dyablo, hindi manguna si Satan sa ating puso. Kasi kapag hindi tayo babad sa panalangin, andyan yung mga tukso, andyan yung mga sinisiraan tayo. Pero tayo, siyempre, pag siniraan tayo, anong gagawin natin? Sino dito yung pag siniraan? Aatakihin, o gagantihan? Hindi daw gano'n. Huwag tayo mag-ayon sa mundong ito. Kailangan kung tayo siraan, ipag-pray natin para mabago yung isip nila, para mabago din yung isip natin. Siyempre, pag siniraan tayo, at dinulog natin sa Lord, mababago yung isip natin. Hindi tayo sasang-ayon sa mundo kung hindi sa kalooban ng Panginoon. Yan. Kailangan babad tayo sa panalangin. Nakarelate po ba? Yan. Kailangan po, huwag tayong sasang-ayon sa mundong ito na para sa kasamaan, kundi para sa kabutihan. Sabi ko dito, ang salita ng Diyos, sino po dito yung
Yung nagkaroon na ng mga problema na hindi na nakayanan, wala pa naman. Yan, marami po tayong pagsubok sa buhay. Kailangan po lang talaga maging matatag tayo, sabi ng Panginoon. Yan, naalala po ba nyo yung, ang sabi po, sa lahat po ng inaano ng Panginoon sa atin, ng mga pagsubok, walang ibibigay ang Panginoon na hindi natin kakayanin. Pero hindi po natin kakayanin yun kung wala tayong tiwala sa Panginoon. Pero kung tayo may tiwala sa Panginoon, yun lahat ng ibibigay sa atin pagsubok, kakayanin po natin yan. Yan. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Panginoon. Yan. Ang pangatlo po, maka-Diyos na pakikisama. Yan, ito po yung minsan mahirap. Sabi nga ng iba, kapag sinabi po, marirenew yung ating pag-iisip kapag maka-Diyos na pakikisama. Yan, ano po ba yung mga maka-Diyos na pakikisama? Siguro pa sasabihin ng iba, napaka-corny naman, o mahirap gawin, o ayaw kong maging banal. Minsan po may nakaka-encounter kami ng ganyan, ayaw kong maging banal. Hindi naman po porkit sumisimba ka, ay banal ka na. Hindi po. Ang simbahan po ang ospital ng mga kaluluwa. Ito po yung pagamutan ng mga makasalanang tao. Ngayon, kung sasabihin mo na hindi ka nararapat sa church, ay sa pagsamba, ibig sabihin, wala ka ng kasalanan, hindi ka makasalanan, baliktad po yun. Ang pag-iisip po ng iba, kapag ikaw sumimba, magiging banal na. O banal ka na, hindi po. Ito po yung ospital ng mga kaluluwa, ospital ng mga taong may sakit. Sino po walang sakit? Yun po yung mga nasa labas na hindi ayaw magpagamot. Yan, tayo po pinili ng Lord. Tayo po yung mga tao na may sakit na nais magpagamot, nais gumaling. Yan, amen po ba? Nakaka-relate po? Ito po yung ospital, ito po yung pagamutan. Sinong may sakit niya ayaw gumaling? Yan po yung mga tao na naniniwala na wala silang kasalanan. Pero sabi po, yung mga nandito sa church, lahat po yan may sakit. Amen po ba? Yan, lahat po tayo may sakit. Kailangan nating magamot. Ako nga po, ayoko nang may nararamdaman eh. Gusto ko pag may nararamdaman ako sa katawan, gusto ko magamot agad. Sino po yung ganon? Kasi mahirap po magtrabaho na may nararamdaman. Ganon din po tayo sa Lord. Manggagawa po tayo ng Panginoon. Ang nais po ng Lord, tayo ay walang sakit. Yan. Sabi po dito sa 2 Corinto 1 verse 12, sumayin niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesus. Verse 2. 12. 2 Corinto 1 verse 12. Pero verse 2. 2 Isa na lang. Isa 48, 17, 18. Isaiah 48. Isaiah chapter 48 verse 17 hanggang 18. Ganito ang sabi ng banal na Diyos ng Israel ni Yahweh na sa iyo'y tumubos. Ako ang iyong Diyos na si Yahweh. Tuturuan kita para sa iyong kabutihan. Papatnubayan kita sa daan na dapat mong lakaran. Kung sinusunod mo lang ang aking mga utos, pagpapalay sa aming dadaan mo sa iyo, parang ilog na hindi natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang along gumugulong sa dalampasigan. Yan. Ang ganda po ng verse kasi po, kapag tayo ay maka-Diyos na pakikisama, kailangan natin yung pagtulong sa ating kapwa, yung pagdamay. Kasi kapag tayo po ay tumulong, yung pong pagpapala niya dadaloy. Hindi po, kailangan po walang makakahadlang. Kasi tayo, ang pakikisama natin ay nagmumula sa Diyos. Hindi naman po ibig sabihin yung sobrang ano ka na yun, talagang hindi ka na makabasag pinggan. Kasi ang alam po ng iba ganon. Pero sinasabing ang Diyos na pakikisama, yung maka-Diyos ka, ang kabutihan mo pa rin yung nananalo, yung kabutihan ng Diyos, may paggalang,
Yan, pagiging mabuti sa kapwa sa lahat ng oras. Tayo yung nagpapasaya sa ating kapwa, hindi yung tayo yung nagbibigay ng problema. Amen ba? Kasi yung pakikisama nating maka-Diyos Yung sabi nga dito, di ba si Abraham, siya yung si Abraham, nagpakita siya ng pananampalataya sa Diyos, di ba? Maka-Diyos na pakikisama. Si Joseph, di ba? Si Joseph yung hindi matitinag sa harap ng tukso, sa kabila ng tukso, hindi siya natutokso. Yan. Si Ruth, nanatili yung kanyang katapatan sa Panginoon. Si David, di ba si David yung isang, kamak na mag-aalaga lang ng pastol, pero pinakita niya sa Panginoon yung lakas ng loob. Maka-Diyos na pakikisama. Si Job, di ba? Sa kabila ng kanyang mga sugat, inalis yung mga pamilya niya, kabuhayan niya. Siya na lang yung natitira, di ba? Kaya ba natin yon sa panahon ngayon? Di ba? Baka sisihin pa natin si Lord. Kaunti nga ng problema, sinisisi natin Di ba? Di lalo na kung naging katulad tayo ni Job. Amen ba? Siya yung nagtiyaga. Nagpakita siya ng maka-Diyos na pakikisama. Yan. Pero ang pinakadakila sa lahat si Jesus, siya yung dakilang pag-ibig. Siya yung nagpapako sa cross. Amen ba? Tumubos ng ating mga kasalanan. Siya yung pinakadakila na pinakita nila yung mga maka-Diyos na pakikisama. Ngayon, sa oras na ito, kaya ba natin na magkaroon din tayo ng maka-Diyos na pakikisama para mabago yung ating pag-iisip? Kasi kung hindi natin gagawin yung maka-Diyos na pakikisama, hindi natin mababago ang ating pag-iisip. Hindi tayo sasang-ayon sa Lord, kundi sasang-ayon tayo dito sa mundong ito. Yung mga uso ngayon na makapagpapalayo sa Kanya, yung mga sinasabi nga na ugali nating bastos. Sabi, hindi na daw ngayon uso yung rahas na daw ngayon. Yung mga bastos na pananalita, simpleng bagay, napakalaki impact na yun. Dahil nakikisang-ayon tayo sa mundong ito. Yung pagiging natin, walang paggalang, kahit sa kapwa natin, di ba? Yung sa mga, hindi porke tayo nakaangat sa buhay, lalayitin na natin yung mga walang hanap buhay, yung mga malilimos, di ba? Nakakaranas na po ba kayo, nakakita kayo ng malilimos? Hindi tayo mawawala kapag nagbigay tayo. Tayo yung magkakaroon. Sabi, mababawasan yung pera mo. Mababawasan yung pinamili mo kung may ibibigay ka. Nakapagbigay ka, pakikisama yun na maka-Diyos. Nakapagbigay ka ng kaunti sa kapwa mo. Tulong mula sa puso mo yun. Kasi, ang sabi nga, hindi mababagong isip natin kung hindi natin gagawin yun. Amen ba? Kung hindi tayo babad sa banal na salita ng Diyos, hindi natin mababago yung ating pag-iisip na makamundo. Inaagaw tayo ng mundo ito. Amen ba? Kaya sabi nga, habang bata pa tayo or habang malakas pa tayo, gawin na natin. Mamaya lalabas na naman tayo, makikipaglaban. Sino mananalo? Si Lord ba o si Satan? Di ba kalimitan nananalo si Satan? Natutokso tayo paglabas natin. May sasakyan dyan, matilapsikan tayo, magmumura tayo, di ba? Nanalo si Satan. Kung matilapsikan ka, masaktan ka lang o narumihan ka, ano sasabihin natin? Di ba magpapasensya tayo? Hindi man sinadya yun Yun yung nanalo si Lord. Yun lagi nating isipin na ang pakikisama natin ay maka-Diyos. Ang sabi nga dito ang pagiging mabuti sa kapwa sa lahat ng oras ay nagpapasaya ng tao. Amen ba? Kapag tayo kaaway natin lagi, araw-araw, pag-isip pa lang sa umaga, may bad news na. Magsasalita ka na din ng hindi maganda. Di ba nanalo si Satan? Hindi nanalo si Lord. Kasi napadala ka na Yan. Lagi natin iisipin ang sabi ng Lord. Lagi natin iisipin na huwag tayong makiuso sa makapagpapalayo sa atin sa Kanya. Lagi tayong makiuso doon sa makakapagpalapit sa Kanya. Ito na nga yung sinasabi niya, kailangan natin yung banal na salita dahil lahat ng itong nilalagay
dito sa Bible. Tungkol sa kanyang kabutihan. Tungkol sa kanyang pagmamahal sa atin. Tungkol sa kanyang mga anak na para tayo ay mapalapit sa kanya, hindi mapalayo. At yung panalangin, pakikipag-usap sa kanya, kailangan natin yung maging babad tayo. Sino dito nung lagi nananalangin? Amen ba? Sabi nga noon kami wala pang alam, nananalangin na kami pagtutulog at igising. Napakamali pala. Sabi ko, Lord, patawad, dahil wala pa kami alam. Ligaw na ligaw kami sa mundong ito. Dalandala kami sa mundong ito. Pero praise God, dahil itinuro ng Panginoon ngayon na. Nung nakakilala na kami kay Lord, every minute nagdadasal. Amen ba? Naging pagkain na natin yung prayer. Gigising sa umaga, magdadasal. At kakain, magdadasal. May pupuntahan na kung ano magdadasal. Lahat hindi naman sinabi ng Lord na talagang magsalita ka sa isip mo, sa puso mo, pag-pray mo. Sabi nga, maliit lang, kahit saglit lang, basta nandun yung presensya ng Lord sa'yo. Amen ba? Yan. Ang maka-Diyos na pakikisama ay hindi lang yung sa pera. Ang pera, ginagamit lang natin sa tama. Pero kapag ang pera ay ginamit natin sa masama, mapapalayo tayo sa Panginoon. Amen ba? Kahit napakayaman mo, Amen. yung yaman mo, mawawala yan. Pero yung pakikisama mo sa tao, hindi mawawala. Kahit mamatay ka na, o mamatay na tayo sa oras na ito, kilala ka pa nila dahil sa pakikisama mo, hindi lang sa pera. Dahil minsan, hindi naman tayo pare-parehong mayroon. Kailangan natin na, yung kabutihan natin, may share natin sa kapwa. Yung mumunting piso, ikamamatay ba natin yun? Mabigyan natin? Diba? Sabi nga sa Bible, wag bigyan yung tamad. Pero sabi nga, yung hindi tayo dapat mamili ng bibigyan. Parang nananalo pa rin sa akin. Sabi ko nga, parang minsan nakakalito din, diba? Sabi, wag bigyan ng tamad. Pero alam mo naman siguro yung tamad, diba? Pero kumpara dun sa binigyan mo, bukal sa puso mo, dahil wala kang pipiliin na bibigyan eh. Kay mayaman yung bibigyan mo, makakapagpasaya ka ng tao. Kay mahirap, mas lalo na, diba? Yun yung pakikisama ng maka-Diyos. Yung laging kabutihan ng iba yung iniisip natin, hindi kabutihan na ng isang tao. Yan. Yung pakikisama, sabi na si Lord, diba? Nakisama ang Panginoon. Mayaman ba siya? Magkaraba ang damit niya, di ba? Hindi. Mukha siyang pulubi, di ba? Tayo kaya, kapag tayo nag-ano ng kagaya ng Lord, di ba hindi tayo ano yung mga tao? Lalayitin pa tayo kasi palabas lang yun. Pero sa puso niya, ang Lord, napakabuti ng puso niya. Yan yung nais ng Panginoon. Yung kailangan natin ma-renew yung ating mind. Hindi lang ngayon, kundi sa bawat oras. Amen ba? Kailangan natin maging babad sa kanyang banal na salita, yung panalangin, at maka-Diyos na pakikisama. Yan yung binigay ng Lord na para ma-renew yung ating mind. Para hindi tayo laging nasa mundong ito. Yung nakikisang-ayon sa mundong ito. Amen ba? Sino nakarelate? Sinong yung mampanlait? Yan ayaw ng Lord ng mapanlait. Ayaw din ng Lord ng madamot. Yan ayaw din ng Lord ng yung lagi kang magmamalaki sa sarili mo. Dapat magmalaki man tayo, si Lord ang magmamalaki sa atin. Magmamalaki tayo na ang mga anak ko ay napakabuti sa kabila ng binigay kong problema. Halimbawa, binigyan ka ni Lord ng problema. Napakabigat. Anong gagawin mo sa Panginoon? Anong sasabihin mo? Di ba magagalit ka? Kapag sumunod ka sa mundong ito, magagalit ka sa Lord. Pero kapag sumang-ayon ka sa mundo ng ni Lord, hindi. Ihingi ka pa ng tawad at magpapasalamat ka pa. Kasi nagising ka. Nagising ka kasi natutulog ka eh. Nandito ka sa mundong ginagalawan eh. Naliligaw ka ng landas. Pero kapag ikaw ay sumunod sa patakaran ng Panginoon, lahat ng ito magagawa mo. At
mababago yung isip mo. Hindi ka nasasang-ayon sa mundong ito. Amen ba? Yan, tularan po natin sina Abraham, sina Moises, si Joseph, si Ruth, si Job, si David, yung mga characters ng Bible. Sila po yung mga natalaga dito. Siguro sa panahon, maitalaga kaya tayo? Sino sa inyo may talaga? Diba ang ganda, diba? Yung mga characters dito, yung mga tao na italaga sa Bible. Ano po ba yung naisip natin ngayon? Yung naririnig po ba yung ating mind? Nababago po ba yung ating pag-iisip sa sinabi ng Lord sa oras na ito? May naisip po ba kayo? Yan, sabi ng Lord, kailangan nating huwag sumang-ayon sa mundong ito. Sumang-ayon sa mundong ito kung para sa Kanya o para sa ikabubuti at para sa hindi tayo mawalay sa Kanya. Kasi ayaw ng Lord na mawalay tayo sa Kanya. Ngayon, kapag tayo hindi sumunod, sabi ng Lord, at nanatili tayo sa mundong ito, hindi tayo makakasama sa kaharian niya. Gusto ba niyo yan? Dati ang pangarap ko, simple, pero nabago na ang pag-iisip ko na ang pangarap ko yung magkaroon ng corona ba? Sino nangangarap sa inyo niyan? Magkaroon ng corona. Corona para sa Panginoon. Hindi yung corona ng Miss Universe. Yan, kailangan natin makamit. Sabi nga, maglalakbay tayo sa mundong ito. Ano bang gagawin natin? Sa mundong ito, di ba, si Jesus yung ating dapat puntahan. Ngayon, maraming pagsubok sa kaliwat kanan. Maraming pagsubok. So, paano tayo makakarating sa Panginoon kung lahat ng mga ito ay natin? Sabi nga, makapunta man tayo sa kaliwat kanan, pero kailangan naisip pa rin natin na maabot yung parang sa basketball lang. Di ba pag naglalaro yung mga lalaki sa basketball, anong gusto nila? Di ba makashoot? Kahit habulin man o kaliwat kanan ng maago ang bola, ang isip pa rin nila, nasaan? Nasa ring. Para may shoot yung bola. O ganun din ang nais ng Lord. Kahit tayo'y naglalaro man dito sa kaliwat kanan, ang mind pa rin natin, nasa Panginoon. Nandun pa rin. Yun pa rin sa kabila ng mga pagsubok, sabi ng Lord, kailangan niyo pa rin ako. Dahil wala tayong magagawa kundi natin kasama ng Lord. Amen ba? Ayan, palakpakan natin ang Panginoon. May natutunan po ba kayo? Yan, kailangan po natin ma-renew talaga yung ating pag-iisip. Kailangan mabago. Yan, kagaya niya sa mga kabataan, yan yung namumuna sa mga pagsubok, yung mga tukso ngayon, yung mga uso ngayon. Inain. Amen ba? Sino sa inyong mahilig mag-ML? Ilalaban nyo kayo sa gera. Yan. Ito po yung sinasabi ng Lord. Diba, magsusundalo ba tayo? Panlaban tayo sa gera eh. Nung una kasi, nung hindi pa tinitignan ko din yan. Nung nakakilala ako sa Lord, may mapapala ba ako dito? Sa sa mga lahat ng, hindi lang ML, marami pa. Iniisip ko lang, may mapapabala ba ako dito? O meron ba akong sa mga mai-share? Wala, diba? Walang aral na matutunan. Hindi naman porkit pinagbawalan na ng gano'n. Ibig sabihin, unahin natin si Lord. Si Lord muna. Siyempre si Lord, nagbibigay naman niya na para ma-relax tayo. Diba sabi? Hindi tayo dapat puro trabaho lang. Amen? Kami, mga trabaho din. Nagpapakahirap din kami magtrabaho. Siyempre, wala tayong Ang pera lang kasi inspirasyon or ginagamit natin sa mundong ito. Yan, kailangan naman talaga natin ng pera. Sino may sabing hindi? Pero gamitin lang natin sa tama. Yung mga laro natin, yung lahat ng libangan, yan ay binigay ng kalaban. Pang yan? Sabi nga pang-aliw. Or para tayo mapalay. Siyempre, pag aliw na kayo, maalala pa niyo si God. Di ba minsan, pansinin niyo ang ating mga sarili. Sa ginagawa ba niyo, anong inyong napupulong na aral? Nagbabago ba yung inyong pag-uugali? Nag-iiba? O mas lumalala?
pag-ibig. Sabi ng Panginoon na kailangan maging matalino tayo. Binigyan tayo ng Lord ng wisdom and knowledge para hindi magamit sa masama. Yan, amen ba? Nakaka-relate ba tayo? Yan lang yung sabi ng Lord, manatili tayo nakapokus sa pag-ibig ng Diyos. Siya ang tunay na makapagpapabago ng atong buhay. Amen ba? Sino yan nagsasabi na hindi? Yung kaibigan mo ba makakapagpabago sa'yo? Yung asawa mo ba? Yung iyo bang kapitbahay? Na walang itinuro sa'yo kundi mag-chismis? Ang sabi nga, ang marites or ang chismis, hindi naman yan lahat ng chismis ay masama eh. Pag-chismisan natin si Lord. Sigurado, walang mag-chismis pag kay Lord. Mahihiya, matatakot. Pero mag-chismis ka ng isa, nakapitbahay mo, siraan mo ng siraan. Di ba mabilis? Yun yung kay Satan. Pero yung pag-chismisan mo si Lord, kay Lord yun. Yan yung nais ng Lord na, sabi nga, hindi maliligaw ang naniniwala sa Lord. At ang mundong ito ang siyang magliligaw sa atin. Yan. Kapag hindi natin pala tinanggap si Kristo sa ating buhay, maliligaw tayo lahat. Amen ba? Amen ba? Yan, palakpakan natin, Panginoon. Kapag hindi natin tinanggap si Jesus sa ating buhay, hindi mababago ang pag-iisip natin. Nandito pa rin tayo sa makabundong gawain ni Satan. Yan. May natutunan po ba kayo? Yan. Paglabas natin, kailangan babad na tayo ng salita ng Diyos. At marunong na tayo, babad na din tayo sa panalangin. At maka-Diyos na pakikisama. Yan. Paglabas natin, hindi lang po narinig natin, kundi may share natin sa bawat isa yung natutunan natin. Kasi po, ganito, yung nakatungtong dito, o nagsasalita, hindi po kami perfect. Hindi po sinabing nakatungtong ka dito, nakapag-share ka, banal ka na, hindi po. Makasalanan po kami. Kami po, isineshare lang namin, na ginamit kami ng Lord para ma-share sa bawat isa yung salita niya. Amen po ba? Tandaan po na hindi kami perfect na dito. Hindi kami po nagsasalita. Yung mga pastor, yung mga hinabigay ang Lord ng paalala, baka hindi natin kayanin. Sabi nga, kung kailan tayo masagana, saka tayo bibigyan ng pagsubok. Yan, minsan po, nakakayanan ng mga tayo pagsubok, minsan hindi. Bumibigay kasi kulang po ng pananalig sa Diyos at hindi nila tanggap ang Panginoon. Yan. Amen po ba? Kaya po sa oras na ito, sabi po ng Panginoon, renew your mind. Magbago kayo ng takbo ng pag-iisip. Huwag sa mundong ito. Huwag nating ibabad yung ating sarili sa mundong ito. Yan. Makiuso po tayo sa salita ng Lord. Yan. Amen po ba? Yan. Palakpakan po natin ang Panginoon. At muli po, manalangin po tayo sa ating pagtatapos. Panginoong Diyos na makapangyarihan, pag-ibig na wagas ang iyong taglay. Tulungan mo po ang bawat isa na hindi mabalot ang puso at isipan sa sanlibutan ito.